Ang nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal ay kanyang buong pusong inialay sa tatlong paring martir na sina Gomez, Burgos at Zamora, o mas kilala bilang Gumburza. Unang kabanata, sa itaas ng kubyerta ng Bapor Tabo. Nilakbay ng Bapor Tabo ang Ilog Pasig isang umaga sa buwan ng Desyembre. Ang Bapor Tabo ay kilala sa kanyang kulay puting kagandahan at bilugang hugis na sanhi ng kanyang mabagal na pag-usad. Magkagayunman, ito ay kinagigiliwan ng mga tao dahil sa kanyang banayad na paglalakbay. Sa tuwi-tuwinay, sumisimbal to ang Bapor Tabo na ito, na tila nagpapaalis sa anumang nais humadlang sa kanyang daraanan. Ang kapitan ng Bapor Tabo ay isang matandang lalaki. Bata pa lamang siya'y pinamahalaan na niya ang ilan sa malalaking bapor. Maingat na ngayon pinatatakbo ang kanilang bapor upang maging ligtas ang paglalakbay. Pinamumunuan niya ang kanyang mga tauhan at ang pabago-bagong takbo ng bapor. Nahati sa dalawang bahagi ang bapor, ang itaas at ibaba ng kubyerta. Sa itaas ng kubyerta, naroroon ang mga praile, ilang taong nakaayos Europyo, at ilang mga kawani na tila mga bulkang sumasabog dahil sa walang habas na paglabas ng usok sa kanilang mga bibig, dahil sa pagsisikip ng tabako. Sa ibaba ng kubyerta, nayayaot dito ang mga inyo, insect at mosquito, dahil hindi sila masalapi at walang kakayahang magbayad ng mahal. Nagsisiksikan sila roon kasama ang kanilang mga kalakal at ganti. Nangingibabaw sa karamihan ng mga tao roon si Donna Victorina, ang nag-iisang babaeng nakikihalubilo sa mga Europyo at walang tigil sa kapipintas sa kabagalan at sa paiba-ibang takbo ng sinasakyang bapor. Siya ay matatakutin at madaling magulat, kung kaya't madalas namutawi sa kanyang bibig ang di magagandang salita at paglalapastangan ng mga Pilipino. Yon ay sa kabila ng kanyang pagiging isang Pilipino. Para sa kanya, magiging maayos lamang ang usad ng Bapor Tabo kung walang mga Pilipinong nakasakay sa mga kasko at balsa at iyong pagsisipaligo sa ilog. Mga walang kahihiyan! Kapitan, bakit hindi roon pumunta ang iyong mamangmang na timonel? May kababawan po roon, Ale. Masyadong mabagal ang takbo ng makina. Bakit hindi bilisan ng husto? Papupunta po tayo sa palayang iyan. Matanda na si Doña Victorina nang mapangasawa niya si Don Tiburcio. Dahil sa ugali at kalupitan ng Doña ay naihampas ni Don Tiburcio ang kanyang tungkod sa asawa. Matapos nito'y naglayas si Don Tiburcio. Si Doña Victorina naman ay sumakay ng bapor upang sundan ang kanyang asawang nabalitaan niyang nagtatago sa isang bayan. Sa kagustuhang hindi makausap si Doña Victorina ay nagpatuloy sa pagkwakwentuhan ang mga taong nakasakay sa ibabaw ng kubyerta ng bapor. Habang naglalakbay ay kanilang pinag-uusapan ang pagtutuwid ng ilog at ang mga gawain ng Obras del Puerto. Binanggit niya ang tungkol sa Puente del Caprico, isang tulay na ginagawa ng isa niyang kasamahan sa pananampalataya. Hindi pa man natatapos ang pagbuo nito ay marami na agad ang tumitingkas dito at naniniwalang hindi ito matibay. Ngunit sa kabila ng masasakit na salitang tinanggap ng Franciscano, ang tulay ay nariyan pa rin at hindi natangay-tangay o magiba-giba ng baha. Dahil dooy, naputol ang usapan ng dalawang magtatalo. Ngunit hindi ko sinabing wala kayo sa katwiran, ginoong bensay po kayo man, Padre Camora. Talagang walang mabuting lawa rito sa Pilipinas. Madaling lutasin niyon. Hindi ko alam kung bakit ang mungkaya ay hindi malaman ng sinuman.
Kailangan lang gumawa ng isang kanal para sa pagpasok at paglabas ng ilog na lalagos sa Maynila at pagkatapos ay tabunan na ang dating ilog. Ito ay para hindi masayang ang lupa at iipil pa ang oras na paglalakbay. Nawawala na rin ang dakong mababaw. Isang mungkahing yangke. Pumanin po sa iyong ginoong Simon. Ngunit ako hindi sang-ayon sa iyong mungkahin sapagkat maraming sapi ang maubos. Bukod doon ay may mga bayang tayo masisirain. Sisirain ang mga bayan. Ang tutuan ng rikong babae sa mga gagawa. At bakit tayo magbabayad? Ipagawa natin sa mga bilanggo. Ngunit ko lang sila, ginoong Simon. Kung kulang, satellitang patulungin ang mga mamamayan. Kailangan magtrabaho ang mga matatanda, mga binata at mga batang lalaki. Salit na 15 araw na sapilitang paggawa para sa pamahalaan. Gawin itong 3, 4 hanggang 5 buwan. Bawat manggagawa ay pagdalin ng sariling kasangkapan at pagkain. Huwag din silang papayagang lumiban sa pagtrabaho. Ang parami ay magiging saninang ni Magsikan. Naging magsik ba ang mga taga-Egypto? Naging magsik ba ang mga Hudyo laban kay Tito? Ang hina mo pala sa kasaysayan, Don Custodio. Ngunit di taga-Ehipto ni hindi Hudyo ang iyong mga harap. Nagimagsik ang mga Pilipino nang sila ay alipinin. Marami na ang napatotoo sa pangyayaring iyan, Ginoong Simon. Siguradong hindi na maulit ang iyong kinatatakot na himagsikan, Padre Sancho. Ngunit Senyor Simon, di mo ko maintindihan. 2 beses na nakaklas ang mga katutubo. Pupakto ad po si valetilasyon. Napakasakit sa tainga ang iyong paglalatin, Padre Sibayla. Mayari mo bang itigil yan? Kayong lahat, bakit kayo naririto kung nagagawang magimagsik ng bayan? Ang ibig bang sabihin na kinakaya-kaya lamang kayo ng mga katutubo na dapat ay sa inyo ay natatakot? Mulato! Isang Amerikanong negro. Alam ko kung paano nagkakilala ang Kapitang General at ang hambog ng mulatong negrong iyon. Talaga? Paano? Ay nako, puro saka mo lamang mga yun, Don Custodio. Ang mahalaga ngayon ay mapabatid sa mga nakakalam ang mungkahing iyon. Kung kahit palimungkahi ang iyong tinutukoy. Yan po ang paraan para malinis ang buhanginan sa loob ng Maynila. Pinapaintulutan niyo po ba ang mailathala ang inyong panukala? Lubang kakunti ng nag-iisip sa lupain ito. Sinabi ni Don Custodio na nagkakilala raw ang dalawa sa Habana. Napakayaman daw ni Simon at ito ay nagbibigay ng limpak-limpak na salapi sa Kapitan General upang makarating dito. Makapagnegosyo at kumita ng malalaki, ngunit palaikipan pa rin sa kanya kung bakit nais ni Simon gawing alipin ang lahat ng mga Pilipino. Ikalawang kabanata, Silong ng Kobyerta. Walang sinabi ang itsura ng silong ng kobyerta sa ibabaw nito na tinutungtungan ng mga mapapalad sa lipunan. Narito, ang lahat ng mga taong sa pagsisiksikan ay nagdudulot ng amoy pawis sa singaw sa buong paligid. Marami ang nakaupo sa bangko. Kip-kip ang kanilang mga bagahe at tampipi. Ang ibang mga ngalakaw na incheck ay panayang pag-uusap kahit hindi naman magkarinigan. At dahil malapit lang sila sa makina ng bapor, naghahalo na rin ang amoy ng kanilang katawan at ang usok ng langis na nagsisilbing pabango nila na sukat ipabaliktad ng sikmura kapag nahahagip ng maselang pang-amoy ni Doña Victorina. Kasama sa pangkat na yon ang 2 kabataan na nasa iisang sulok at nag-uusap. Sila ay sina Basilio at Isagani. Ano ang balita kay Kapitan Tiago? Maganda naman po ang kanyang kalagayan at ayaw na po niyang magpaalaga. Paminsan-minsan po ay sumasaglit ako sa bahay niya sa San Diego, utos ni Padre Irene. Kumusta nga pala ang Akademyang Ulawitang Kastila? Hinihintay na lamang po namin ang balita mula sa pagkikipag-usap ni Padre Irene sa Kapitan General. Kaya nga rinigaluhan namin siya ng 2 kabayong kastanyo bilang pasasalamat. Saan naman kayo kukuha ng pera kakailanganin sakaling makuha ninyo ang pagpayag?
Nagambagan po ng pera ang bawat mag-aaral na papasok sa akademya. Sino naman ang magtuturo? May nakuha na po kaming magtuturo. Pati po ang bilang ng mistisong Pilipino at Kastila. At saan naman sila magtuturo? Nakikilala niyo po ba si Ginoong Makaraig? Nagpasabi na po siya na ibibigay niya sa niyang bahay upang magamit bilang paralan. Noong ako'y nag-aaral pa, ang mga aklat namin ay nagsusulat sa Latin. Kaya ganun na lamang ang pupursugin namin mag-aral at matuto. Subalit ngayon ang mga aklat ay nasa wikang Kastila, na bakit tila mas pinahihirapan na nila kayong mag-aral ng Kastila. Ang hiling ko lang sa tulad ninyong mga kabataan, matuto sana kayo sa mga pinagdaanan naming karanasan. Nangangamba kasi ako dahil may gatas pa kayo sa labi. Alam mo bang ipinagbilin sa akin ng Donya na hanapin ang kanyang asawa? Nangako ka naman na upang di ka mawalan ng kasintahan. Dahil malakas ang loob ko na hindi ako mabibigo at mapapahiya. Alam mo ba nasa bahay ng aking ama ay naninirahan ng kanyang asawa? Hindi namin kailangan ng alahas, kaya hindi kami bumibili. Gusto niyo ng serbesa? Bakit hindi kayo umiinom ng serbesa? Tama marahil si Padre Camora sa pagsasabing walang lakas ang Pilipinas dahil sa labis na tubig na iniinom ng mga mamamayan. Sabihin niyo kay Padre Camora na ikabubuti ng lahat kung yung tubig ang inumin nila at hindi alak o serbesa. Sa ganun ay hindi pa siya magiging sanay ng kabuluhan. Tila bulkan kang malapit ng pumutok kanina isagan. Hindi ko akalaing makakausap mo siya ng ganoon. Ikaw rin, Basilio, kumanga rin ako sa'yo. Ngunit alam mo ba na hindi basta-basta ang mag-aalas na iyon? Bakit? Ano ba ang alam mo tungkol sa kanya, Basilio? Tinatawag siyang Kardinal Moreno o Eminencia Negra sapagkat siya ay tanungan ng Kapitan General. Magkikilala niya ba si Kapitan Tiago? Hindi lang basta kilala. Pagkarating nga niya rito ay binisita agad niya ang may sakit. Marahil nagbabakasakaling makakuha ng man. Kung gayon, maaari niya bang kausapin ng Kapitan General upang pigilan ng pagpapatayo ng akademya? Patrip na rin pinapatawag po kayo sa itaas ng bakod. Ikatlong kabanata, ang mga alamat. Tapos na ang pagtatalo at nagkakasiyahan na ang mga taong nasa kamara ng barko nang dumating doon si Padre Florentino. Malas talagang araw na ito. Malas! Bakit mo naman nasabi yan? Ang alam ko'y maganda ang takbo ng negosyo niyo sa Hong Kong. Hindi ba't nagpapatayo kayo ngayon na gusali doon? Maling iniisip mo, Padre Irene. Alam mo bang maraming gastos ang Dominico? Iyan ba ang reklamo mo? Lahat tayo ay may problema. Yan ang isipin mo, Padre Sibayla. Marami naman akong nakitang ilang magagandang tanawin sa aking pinuntahan. Ngunit wala nang mas mahalaga sa akin kundi ang makarinig ng magandang kwentong bayan. Walang kakupas-kupas. Anong alamat ba ang tinutukoy niyo? May alam po akong isang alamat ng Ilog Pasig. Ito po ay ang alamat ng malapad na bato. Ayon sa kanya, nung hindi pa dumarating ang mga Kastila sa Pilipinas ay sinasamba ng mga tao ang isang malapad at sagradong batuhan na pinaniniwala ang tirahan ng mga kaluluwa ng mga namatay. Sabi-sabi, taguan din daw ito ng mga bandido na nangaharang at nagtataob ng mga papadaang bangka. Napakurap na mabilis ang mag-aalahas
nang mabanggit ng kapitan ang tungkol sa bangkang itinaob. Pagkatapos na ikwento ang alamat ng malapat na bato, sinabi ng kapitan ng bapor na may isa pang alamat na tungkol naman sa isang kuweba. Ito ang alamat ni Doña Jeronima. Ngunit sa halip na ilahad ito, sinabi niyang may mas alam na kwento si Padre Florentino na nooy kasama na sa kanilang pangkat. May isa pang alamat na tungkol naman sa isang kuweba. Ito ay ang alamat ni Doña Jeronima. Mas may alam si Padre Florentino sa alamat na ito. Ngunit marami nang nakakaalam niyan sa yan sa mga gasgas na alamat. May iba akong alam na alamat na natitiyak kong hindi alam ng maraming tao. At ito ay talagang walang kakupas-kupas. Ito ang alamat ng milagro ni San Nicolas. Napakagaganda at kahanga-hanga ang mga alamat niyan. Maalala ko nga pala, Kapitan, kung saan pinatay ang isang pilibusterong nagngangalang Ibarra, Navarra, Ibarra. Ano nga ba? Diyan sa baging iyan. Diyan. At siya nga, saan uli kapitan? Nakaiwan ba siya ng bakas sa mga tubig? May 13 taon na ngayon ang nakaraan nang mangyari ang kahindik-hindik na kamatayan ni Ibarra. Kung gayon, ang kanyang bangkay Ay kasama na rin niya ang bangkay ng kanyang ama. iyan ang matatawag na murang libing, Padre Camurra. Ika-4 na kabanata, Kabesang Tales. May isang tao na dapat munang alalahanin bago makilala ng lubos si Kabesang Tales. Siya, Tandang Selo, ang matandang nakatira sa kagubatan kasama ng kanyang mag-anak at siyang nag-aaruga kay Basilio, anak ni Sisa na nooy sugatan at halos mawalan ng malay. May kung ilang araw ding inalagaan ng matanda ang musmos bago ito ipinahatid sa dalagang apo nito palabas ng kagubatan. Magnonoche buena noon. Bilanggunan ng katandaan si Tandang Selo kaya't ang pangangahoy na dati niyang ginagawa at pinagkakakitaan ay nauwi sa paggawa ng walis. Magkagayunman, hindi magkakaila na masaya sa ganoong kalagayan ang matanda. Bagawa't nabawasan, marami-rami pa rin ang natira sa laping kinita ni Tales. Ginamit niya ito upang isakatuparan ang malaon na niyang binabalak na pagtatayo ng bahay na tabla sa Barrio Sapang sa Quiani, nakanugnog ng San Diego. Pinapangarap din niyang pag-aralin ang dalawa niyang anak, sina Tano at Juliana, na mas kilala sa palayaw na huli at nagtataglay ng kaakit-akit na kagandahan. Minsan ay nabanggit ni Huli sa ama na ang inaalagaang bata ng lolo niya noon na si Basilio ay matalino at nag-aaral na sa Maynila. Madalas ding marinig ni Kabesang Tales ang pagbibida ni Huli sa kalagayan ng buhay ni Basilio bilang estudyante sa Maynila. Ang ganda ng buhay ng aking kaibigan na si Basilio sa Maynila. Mararanasan mo rin yun, anak. Luluwas tayo sa susunod na taon upang makapag-aral ka roon sa Maynila. Daban niya ang kagustuhan ni Huli na matulad sa kaibigan. Kaya madalas niya rito nasasabi na luluwas din siya sa susunod na taon upang mag-aral din sa Maynila. Ngunit napako lang ang mga pangako ni Kabesang Tales kay Huli. Sapagkat ng sumunod na taon ay humingi na ng malaking bayad sa upa ang mga praile na umabot sa 200 piso. Hindi na pumayag pa si Kabesang Tales, ngunit nagbanta naman ang tagapangasiwang pari na kung hindi siya magbabayad ay ibibigay sa iba ang lupain. Nang panahong iyon ay marami ang naghahangad sa lupain ni Kabesang Tales.
Malayo sa mga kabahayan ang bukid di Cabezang Tales. Kaya naman nang bihagin siya ng mga tulisan na may baril ay wala siyang nagawa. Kahit pa armado siya ng palakol. Nakarating ito sa kaalaman ng maglolong sinatandang Selo at Huli. 2 araw lamang ang ibinigay na taning sa paghahanap ng salapi. Litong-lito ang dalawa. Hindi malaman ng matanda kung kanino lalapit. Hinalughog ni Huli ang kanyang mga gamit. Ang mga nakita niyang hiyas ay kaagad niyang ipinagbili. Maliban sa agnos na mga brilyante at esmeralda na handog sa kanya ni Basilio. Iyon ang hiyas na dating pag-aari ni Maria Clara na anak ni Kapitan Tiago. Iyong inilimos niya sa isang ketongin. Napasakamay naman ito ni Basilio nang gamutin niya ang ketongin. Kasama si Hermana Bali, inisa-isa ni Huli ang tahanan ng mayayaman. Nagtanong-tanong siya kung sino ang nais kumuha ng isasanla nilang bahay. Ikalimang kabanata, ang Noche Buena ng isang kotsero. Sabay sa pagdating ni Basilio sa San Diego ay nakita niyang inililibot sa mga lansangan ang prosesyon. Handog marahil sa pagsapit ng Pasko. Hindi magkamayaw ang mga taong nakasunod sa mga karosa, pati na ang mga nanonood sa parada. Maluwang na maluwang ang pagkakabukas ng mga bintana ng ilang bahay at ang mga taong naroroon ay halos magkapalit-palit na ng mukha sa pagsisiksikan. Makita lang ang inaabangang prosesyon. Kakaunting oras na lamang at magno-Noche Buena na ang mga pamilyang maswerte at may pinagsasaluhan. Kung tutuusin, kanina pa sana nakarating sa kanyang patutunguhan ang binata. Antala kasi ang kanyang paglalakbay dahil nakalimutan ng pobreng kotsero ang kanyang sedula. Dahil dito, kinulata siya ng mga gwardya sibil at saka iniharap sa kanyang komandante. Ika-6 na kabanata, si Basilio. Kasabay ng pagtugtog ng kampana para sa Misa de Gallo, maingat namang bumaba ng bahay si Basilio. Palihim siyang tumalihis upang puntahan ang kagubatang pag-aari ng mga Ibarra. Ngunit ngayon napunta na sa pangangasiwa ni Kapitan Tiago. Laganap ang kadiliman sa kabila ng nalalapit na pagdating ng Kapaskuhan. Waring nakikisa ang panahon kay Basilio. Makaraan ang kalahating oras na paglalakad sa tahimik na daan ay narating niya ang isang batisan. Tinawid niya yon hanggang sa marating niya ang isang matanda at sira-sirang muog. Tinungo niya ang lugar na kinikitaan ng isang bunton ng bato. Inalis ang simbalilo at yumuko na parang nagdarasal. Maya-maya ay umupo siya sa isang bato at waring nag-iisip. Nagbalik sa kanyang alaala ang panahong nagdaan na wari isang maitim na anino. 13 taon na ngayon ang nakakaraan nang hinabol niya ang kanyang inang baliw upang magpakilala. Ngunit ito'y tumakbo at pumunta sa pook na yon hanggang sa ito ay malagutan ng hininga. Isang di kinikilalang lalaki ang lumapit sa kanya at nag-utos na gumawa ng siga. Sinunod niya ito at siya'y nanguha ng mga kahoy. Nang siya'y bumalik ay nakita niya ang bangkay ng lalaki na katabi ng bangkay ng kanyang ina. Ikapitong kabanata, ang mag-aalahas sa si Simon. Pabalik na sa bayan si Basilio nang mapansin niyang may liwanag sa loob ng gubat at parang may naglalakad doon. Nawala na sa kanyang paningin ang liwanag, ngunit dinig pa rin niya ang mga yabag na nagbumula roon. Naalala ni Basilio ang mga lumang alamat tungkol sa gubat na yon kaya siya ay kinabahan. Hindi naglaon, isang anino ang napansin ni Basilyong tumigil sa gilid ng puno ng balete. Mula sa siwang ng 2 matandang ugat, nakita niyang inilapag ng anino ang isang maliwanag na ilawan. May kinuha ito sa kanyang bulsa pagkatapos ay itinapat ang talim ng asarol sa isang tungkod. Nagulat si Basilio nang malantad sa kanya ang katauhan ng anino. Siya, si Simon. Tulungan na po kita, Ginoo. Ako'y pinagutangan niyo ng loob, Ginoo. Matagal ng panahon ang nakalipas. Sa lugar ding ito inilibing ang aking ina. Hayaan niyo, kayo naman po ang matulungan ko ngayon. Sino ba ako sa akala mo?
isa pong taong aking ginagalang at itinatangi. Basilio? Nalaman mo ang isang lihim na maaari kong ikamatay. Ngayon ay nasa sa kamay mo ang buong kong pagkatao. Maaari kitang patayin ngayon upang manatiling lihim ang aking pagkatao. Ikawalong kabanata, ang Pasko. Madilim na ang buong kabahayan, subalit nagtitilaukan na ang mga manok ng magising si Huli. Mugto ang mga mata niya dahil sa pag-iyak noong nakaraang gabi. Sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang maghihimala ang birhen kaya hindi sisikat ang araw. Kahit na nagtitilaukan na ang mga manok. Nagdasal siya ng mataimtim at pagkatapos ay tahimik na nagpunta sa kusina. Maya-maya lamang ay sumikat na ang araw, kaya hindi nagkatotoo ang inaasam ng dalagang himala. Hindi niya mawari kung bakit binigo ng birhen ang kanyang kahilingan. Gayong hindi naman sobra-sobra ang hinihingi niyang 250 piso mula sa birhen. Magkagayunman, hindi pa rin nasiraan ng loob si Huli kaya't sinilip niya ang ilalim ng imahe. Subalit, wala roon ang hiling na salapi. Sa halip, ang nakita niya ay ang sulat ng amang humihingi ng 500 piso. Mga Berhen, naway pagbigyan niyo ako sa aking hiling. Ikasyam na kabanata, ang mga Pilato. Simbilis ng kidlat na kumalat sa buong bayan ang nangyari kay Tandang Selo. May mga natuwa, may mga nagalit, may mga nainis, may mga naawa, at mayroon din namang mga walang pakialam. Usap-usapan sa buong bayan kung bakit nagkaganon ang matanda. Kung ang tenyente ng Gwardiya Sibil ang tatanungin, wala siyang kasalanan sa pangyayari. Ginawa lang naman daw niya ang kanyang sinumpaang tungkulin. Kasama na rito ang pagsamsam sa mga sandata. Nang mabalitaan niyang pagkadukot sa anak ni Tandang Selo na si Kabesang Tales, hindi siya nag-atubili at inusig niya ang mga may kagagawan niyon. Abot siko pa ang gapos ng mga pinaghihinalaang magsasaka. Subalit, talagang hindi matagpuan si Kabesang Tales. Ito ay sa dahilang wala siya sa bulsa o sa balat man lang ng mga hinuling na bugbog sa palo. Ikasampung kabanata, ang kayamanan at ang karalitaan. Labis na ikinagulat ng mga tao nang sumunod na araw ay nanuluyan si Simon sa bahay ni Kabesang Tales. Ang bahay na iyon ang pinakamalaki sa buong nayon na matatagpuan sa pagitan ng San Diego at Tiani. Sa kabila ng kalagayan ni Kabesang Tales ay hindi siya nakalimot sa kagandahang asal ng mga Pilipino. Patuloy pa rin niya si Simon sa dahilang dala nito ang lahat ng kanyang pangangailangan, gaya ng pagkain at 2 kahon ng mga alahas.
Kinamusta ni Simon ang kalagayan ng mga daan at itinanong kay Kabesang Tales kung kaya na siyang ipagtanggol ng kanyang revolver. Ipinakita at ipinagmalaki pa ni Simon ang madala niyang revolver. Batid ng mga tao na kaibigang matalik ni Kapitan General si Simon, kaya minabuti nilang makipagkilala rito. Sa kanilang palagay, ito ang pinakamabuting pagkakataon upang makilala sila nito. At dumating nga roon ang mga mamimili ng alahas na kinabibilangan nila Kapitan Basilio, ang anak na si Sinang at ang asawa nito na handang gumugol ng 3,000 piso at si Hermana Penchang na bibili raw ng singsing na brilyante para sa mga mahal na berhen sa Antipolo. Iniwan niya sa bahay si Huli na nagsasaulo ng isang munting aklat na nabili niya sa kura. Ikalabing isang kabanata sa Los Baños. Kasama ng mga praile, mga kawani at mga kawal, ang Kapitan General ay nagpasyang mga aso sa buso-buso. Kasunod nila ang isang banda ng musiko na walang patid sa pagtugtog hanggang sa marating ang lugar na pangangasuhan. Dahil marahil sa ingay na nilikha nila, natapos na ang pangangaso ngunit wala kahit isang nahuli ang pangkat. Isang malaking kapintasan sa karangalan ni Kapitan General ang hindi niya pagkapatay ng kahit isang munting usa. Ano na lang sasabihin ng mga Indio na batid niya ang husay sa panunudla. Dahil dito, takot na takot ang mga pinuno sa lalawigan. Nasisiguro na nilang sila'y matatanggal sa trabaho o kaya malilipat sa ibang lugar. Pinangangambahan nilang baka sila ay mapagbuntunan ng galit ng Kapitan General. Ikalabing-dalawang kabanata, si Placido Peñiente. Nag-atubili at halos maiyak ang binatang si Placido Peñiente habang naglalakad sa eskolta papuntang Universidad ng Santo Tomas. Halos 1 linggo pa lamang siya sa Maynila simula nang dumating siya mula sa kanilang lalawigan. Ngunit, 2 beses na siyang lumiham sa kanyang ina. Ipinaalam niyang ayaw na niyang ipagpatuloy pa ang kanyang pag-aaral. Ngunit, hindi pumayag ang kanyang ina at nagsabi pang magpapakahinahon siya at maghintay. Nakiusap din ang kanyang ina na tapusin man lang niya ang pagkadalubhasa sa sining dahil nakapaghihinayang naman kung mapupunta lang sa wala ang kanilang mga ginugol at pagtitiis sa loob ng 1 taon. Anong napin-ipin? Kapag aliw ka bang mabuti tinintintay? Ano ba ang tinuro ng professor kahapon? Kahapon, walang pasok. Uho at kamalawa. Tao ka, wibis, kamalawa. Oo nga pala, naging hayop ako. Ano, Placido? Ikalabing-tatlong kabanata, ang klase sa fisika. Kapansin-pansin ang higit na kahabaan ng silid-aralan kaysa kaluwangan nito. Sa tabi ng dingding ay makikita ang 3 hanay ng mga batong natatakpan ng kahoy.
Sa bahaging ito nakalatag ang mga upuan ng mga estudyante na inayos ayon sa pagkasunod-sunod ng kanilang mga pangalan. Ang nasa loob ng kwartong iyon ay bukod tangi, isang pisaran na nakakadruahan ng asana. Wala na rito iba pang kasangkapang mahalaga, mga larawan o di kaya kagamitan ukol sa pisika. Ngunit, ang mga iyon ay hindi kailangan ng mga mag-aaral. Manaka na kay may isang kagamitang dumarating at iyo'y ipinakita ngunit hindi ipinahipo. Kung mabuting halimbawa ng kamagong, tignan natin kung saan may babatay ang tawag sa salamin, sa pangmukaw bumubuo, sa bagay na kinapapatungan ng pangmuka, sapagkat hindi magkakaroon ng pangmuka kung walang kinapapatungan. Tignan natin. Anong masasabi mo? Maayon ko ako, Padre. Maayon ka? Sige, kakayurin ko ang tigang puti sa ilalim ng pagmumuka at papalitan ko ng bibingka. May salamin pa rin ba tayo ngayon? Hindi po ako sumasang-ayon, Padre. Haha, kung gayon, ang makintab na ibabaw ang siyang tunay na salamin. Nego supposito. Nego. Kung gayon, ay asan tayo? Ika-14 na kabanata sa tinutuluyan ng mga mag-aaral. Malaki at may 2 palapag ang tahanan ni Makaraeg. Ito'y mistulang aralan sa umaga pero kapag oras na ng kasiyahan, tawanan at sigawan ang namamayani rito. May mga naglalaro ng sipa at may nagsasanay ng mga larong pampalakas. Mayroon ding 2 pangkat ng mga mag-aaral sa tabi ng hagdanan ang naglalaban-laban gamit ang mga baston, patpat o lubid bilang sandata. Ngunit hindi naman sila nagkakasakitan. Bagkos, sa isang nagtitindang incheck, tumama ang kanilang mga hampas. Ika-15 kabanata, si Ginoong Pasta. Nagpunta si Isagani sa abogadong si Ginoong Pasta upang humingi ng payo. Noong una ay hindi siya nakilala nito at hindi rin binigyan ng kaukulang pansin dahil sa abala nito sa pag-aasikaso sa kanyang mga kliyente. Ngunit ang hindi alam ni Isagani ay lihim siyang pinagmamasdan ng abogado habang ito ay nagsusulat. Yun din naman ang ginagawa ng binata habang hinihintay niyang kausapin siya ni Ginoong Pasta. Napansin ni Isagani ang malaking pagbabago sa itsura ng abogado. Malaki na ang itinanda nito, madalang na ang mapuputing buhok at ang pagkapanot ay halos umabot na sa tuktok ng ulo. Pagkatapos itong magsulat ay saka pa lamang nito binigyang pansin ang kanyang paghihintay. Nang makilala siya ng abogado ay humingi ito sa kanya ng paumanhin. Nagkamayan sila at kinamusta pa nito si Padre Florentino. Ika-16 na kabanata, ang incheck na si Quiroga. Isang araw ng Sabado, nagkaroon ng salo-salo sa itaas ng palapag ng malaking bazar ng incheck na si Quiroga sa Escolta. Maraming prominenteng tao ang dumalo sa pagtitipong yon. Ang lahat ay nagkakasiyahan at halos papuno ng usok ng tabako ang kapaligiran. Habang nakikihalubilo sa mga bisita, matamang minamanmanan ni Quiroga kung may katutubong nagsusubi ng kutsara, tinidor, kutsilyo o pinggan. Kaya naman paikot-ikot siya sa mga mesang dulungan. Ika-17 kabanata,
sa perya. Maliwanag ang gabi. Nagsisiksikan ngunit masasaya ang mga taong naglilibang sa perya sa may liwasan ng Quiapo. Kabilang sa mga naroroon si Padre Camora, na tuwang-tuwa dahil sa mga nakikita niyang naggagandahang babae. Napapapalatak pa siya habang nagpapalingalinga. Gayon din si Benzaib na hindi magkamayaw sa paglingon sa magagandang babae. Sandali nilang nakalimot ang kanilang pagtatalo. Hindi naman pansin ni Padre Salvi ang pagkakaabalahan ng dalawa. Bagkos ay nambanga pa ito ng isang babae. Si Simon naman ay patawa-tawa lang sa kanyang mga namamasid. Ikalabing-8 kabanata, ang Pandaraya. Tuwang-tuwang binati ni Mr. Leeds ang mga manonood sa kanyang pagtatanghal. Si Mr. Leeds ay isang yangkeng magaling mga spila dahil sa matagal nang paninirahan sa Timog Amerika. Nang gabing yon, bago niya pa sinimulan ang palabas, ay kanya munang pinahintulutang libutin ng mga manonood ang kanyang tanghalan. Nabalot ang loob ng tanghalan ni Mr. Leeds ng mga kortinang itim at inilawan lang ng mga lamparang digwardyente. Nahati ang loob ng bulwagan sa dalawa na kung saan ay isang itim na kortina ang naghiwalay sa lugar ng mga manonood sa tanghalan. Makikita sa tanghalan ang isang mesang may takip na itim na telang pelos. Ikalabing-9 na kabanata, ang mitsa. Masamang-masama ang loob ni Placido Peniente nang lisanin ang klase ni Padre Melon. Parang naririnig pa niya ang tinig ng propesor at ang mga nagtatawa ng kaklase. Sumusulak ang kanyang dugo tuwing naaalala ang nangyari sa klase. Dahil dito, nang makita niya si Padre Sibayla at Don Custodio na nakasakay sa isang karwahe, ay mga ninganin niyang sugurin ang mga ito at ihulog sa ilog. Magulo ang isip ni Placido at nagpupuyos ang kanyang damdamin. Patid niyang hindi na siya makakapasok sa alinmang paaralan, maging sa Ateneo, dahil haharangin ito ng mga Dominiko. Nangako ako sa iyong ama na pag-aaralin kita. Ano na lamang ang sasabihin sa akin ng iyong ama sa kabilang buhay? Ika-20 kabanata, ang tagapagpasya. Sa lahat ng mga nagpapasya, si Don Custodio raw ang pinakamahusay at pinakamabilis. Ito ang ipinangalandakan ni Benzaib sa mga kaututang dila niya sa simbahan at sa pamahalaan. Dahil dito, binansagan siyang Buena Tinta, haligi ng karangalan, simbolo ng katalinuhan at sagisag ng katapatan. Ngunit sa totoo lamang, si Don Custodio
na sumasagot sa ngalang Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monterredondo ay hindi kababanaagan ng alinman sa ikinakabit sa kanyang titulo. Maghapon lamang siyang nagbabasa ng pahayagan at pagkatapos ay dumediretso na sa kanyang higaan kapag pagod na. Ikadalawampung isang kabanata, ang ayos sa Maynila. Nang gabing yon ay may isang pagtatanghal sa dulaang Variedades na magaganap. Ito ang unang pagtatanghal ng grupong operang Pranses ni Ginoong Joy, ang Les Choches de Corneville. Balitang maraming nakakahalinang babae na may magagandang tinig ang makikita rito. Kaya naman, naghugusan ang mga kalalakihan sa teatro. Nagkaubusan ng tiket sa takilya ng ilang mapagsamantala ang nakabenta ng tiket sa mas mataas na presyo sa mga mamamayan. Sukat ba namang daigin ang liham pastoral ng kura na nagsasabing malaswa ang operata? Ang kartilyon tungkol sa palabas. Para sa marami, ang anumang ipinagbabawal ng kura ay maganda at makakabuti sa kanila. Ikadalawamput-dalawang kabanata, isang palabas. Ang palabas ay nagpapanabik ng husto sa mga tao sa loob ng dulaan. Gayunpaman, mayroon pang 5 palkong natitira na walang laman. Ikawalo ang itinakdang oras upang magsimula ang palabas. Ngunit mag-iikasyam na ay hindi pa itinataas ang tabing. Hindi pa kasi dumarating ang Kapitan General. Naghiyawan at nag-ingay ang mga tao dahil sa pagkabalam ng palabas. Nais na nilang pahintuin ang maingay na orkestra na tumutugtog habang naghihintay sa Kapitan General. Ikadalawamput-tatlong kabanata, ang bangkay. Hindi nga nagtungo sa dulaan si Simon. Ikapito pa lamang ng gabi ay nilisan na niya ang kanyang bahay na tila malungkot at nalilito ang isip. Subalit 2 beses siyang bumalik sa bahay na may kasamang iba't ibang lalaki. Ikawalo ng gabi nang mamataan siya ng isang mangingisda na papuntang ospital, malapit sa Biacherio ng Santa Clara. Kasalukuyang tinutugtog noon ng batinggaw ang isang agunyas. Ikasyam naman nang makita siya ni Camaron Cosido sa may dulaan. Kausap ng mag-aalahas ang isang estudyante at pagkatapos ay nagtungo sila sa isang lugar na madilim. Kumusta na ang may sakit? Mas lalong lumalala ang karamdaman niya. Maaari na siyang mamatay anumang oras. Parang ang Pilipinas. Lalo siyang pinapahinan ng kanyang mga panaginip at pagkatakot. Katulad ng pamahalaan. Ikadalawamput-apat na kabanata, ang mga panaginip. Kinabukasan, bago magdilim, masayang naglalakad si Isagani sa Paseo Maria Cristina papunta sa Malecon para makipagkita kay Paulita. Naalala niya ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Nahihinuhan niyang pag-uusapan nila ng kasintahan at liliwanagin ang dahilan ng kanilang di pagkakaunawaan. Kaya inihanda niya ang dalang sulat na nanggaling kay Paulita.
Alam ng binatang maaring maging positibo o negatibo ang kauuwian ng pag-ibigan nila ni Paulita. Ngunit siya ay handa sa ano't anuman. Nakapanghihinayang kung mauuwi sa wala ang kanilang pagmamahalan, lalo na kapag inaalala niya ang masasayang araw na magkakasama sila ni Paulita, tulad ng ginagawa niya ng mga sandaling yun. Balita ka ba sa aking asawa? Hindi ko pa po nakikita ang inyong asawa. Kailangan ko na siyang mahanap upang maaari na akong mag-asawa ulit. Sapat na ang 10 taon na paghihintay ko sa kanya upang makapangasawa ako ulit. Sino po ba ang napupusuhan niyo doon niya? Sino pa kundi si Juan nito? Ika-25 kabanata, ang kasiyahan at kalungkutan. Nang gabing yon, nagtipon-tipon ang 14 na binata sa loob ng Pansiteria Macanista de Buen Gusto. Ipinagdiwang nila ang kahihinatnan ng panukala tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila. Sinakop nila ang lahat ng mga mesa sa kainan. Nagpadagdag din ng mga ilaw at idinikit sa dingding ang paskil na nagsasabi ng mga sumusunod. Sa kabila ng kanilang pagsasaya ay mababakas pa rin ang kalungkutan sa mukha ng mga kabataan dahil na rin sa naging pasya ni Don Custodio. Imbes kasi na sa akademya ipasa sa ilalim ang pagtuturo ng wikang Kastila, ay ipinamahala ito sa isang korporasyon. Nakilay si Don Custodio! Nakilay si Don Custodio! Dahil sa kanyang mabilis na pagkilos at sa katawan ay pansin, lalo na para sa mga binatang nangunguting kalooban. Mga kasama, alalahanin niyong may tatlo pa tayong patayang dapat pangalanan. Nariyan ang lumpiang gawa sa babol. Binyagan natin itong lumpiang Irene. Mayroon pang tortang alimasag. Ihalay natin sa lahat ng mga fraile. At ang panghuli ay ang pansit gisado. Sa Pilipinas lang ito matatagpuan. Ika-26 na kabanata, ang mga paskil. Kinabukasan, maagang nagtungo si Basilio sa pagamutan. Sa araw na yon, ang kanyang mga gawain ay nakatakda na. Paroroon siya sa pamantasan upang alamin ang tungkol sa kanyang lisensyentura at upang dalawin ang kanyang mga pasyente. Matapos yon ay nagsadya siya kay Makaraeg upang manghiram ng halagang magagastos niya sa kanyang pagtatapos. Magsikan? Bakit ngayon mo lang ba nalaman ang tungkol sa magsikan? Marami ba ang nadamay? Abay oo, maraming estudyante ang pinaghuli. Ika-27 kabanata, ang Fraile at ang Pilipino. Ipinatawag ni Padre Fernandez si Isagani habang ang huling nakikipag-usap sa mga kapwa niya mag-aaral. Ipinagulat yon ng binata at ipinabahala din, sapagkat ang guro na si Padre Fernandez ay isa sa kanyang mga ipinagtatanggol kapag ang mga praile ay inaalimura. Sa loob ng kanyang silid, malungkot at tahimik na naghihintay si Padre Fernandez nang dumating si Isagani.
Tumindig ang pari para batiin at kamayan ang binata. Pagkatapos ay inilapat ng pari ang pintuan. Tahimik na naghintay si Isagani habang ang pari ay napaparoot parito sa magkabilang dulo ng silid. Ikadalawamputwalong kabanata, ang mga katakutan. Tuwang-tuwa si Benzaib ng araw na yaon. Labis niyang kinantsawa ng mga taong kumukutsa sa pitak niya ng mga nakaraang araw na tungkol sa edukasyon. Pangunahin si Horatius sa kanyang editorial na Pyrotechnia. Para kay Benzaib, napatunayan niya sa mga taong sadyang siya lamang ang nag-iisip para sa Pilipinas. Dahil sa nangyaring kaguluhan na nagsimula sa mga paskil, ipinangalandakan ni Benzaib na totoo ngang ang pagkatuto ng mga kabataan ay lalong nakakasama sa bansa. Ikadalawamputsyam na kabanata, ang pagkamatay ni Kapitan Tiago. Naging maringal ang paghahanda para sa libing ni Kapitan Tiago. Nahirang si Padre Irene bilang kapitan na siyang magiging albaseya o tagapangasiwa ng huling habilin ng namatay. Ipinamahagi ang malaking bahagdan at naiwang ari-arian ng namayapa sa Biachario ng Santa Clara, Santo Papa, Arsobispo at korporasyon ng mga praile upang patunayan ng namatay ang kanyang matibay na pananampalataya. Ikatatlumpong kabanata, si Huli. Mabilis na kumalat sa lalawigan ang balita tungkol sa pagkamatay ni Kapitan Tiago at ang pagdakip kay Basilio. Labis na dinamdam ng mga taga San Diego ang mga usap-usapan. Iba-iba kasi ang mga balita. Kahit hindi batid ang buong kwento ay nagsisipagbalitaan na rin ng kung ano-anong palagay ng iba na siya namang pinaniniwalaan ng nakakarami. Dahil sa mga maling haka, nagkaroon tuloy ng mga katatakutan. Sa tayanin na pabalitaan, ang pinakamagaan na parusa sa binatay ang ipatapon ito. Kung magkagayon ay wala salang sa daan pa lamang, ay papatayin na ito. Hindi pa nasiyahan ang mga walang pakundangan. Sinipataha pa nilang sasailalim ang binata sa hukom militar at pagbibitay. Pinagbantay nila ang pangyayari noong buwan ng Enero. Ika-31 kabanata, ang mataas na kawani.
Ibinalita sa pahayagan sa Maynila ang isang patayang naganap sa Europa. Ang pagpuri ng ilang predikador sa Maynila at ang nagtagumpay na operatang Pranses. May kaunti ring naisulat tungkol sa isang kakilakilabot na paglusob ng mga tulisan sa pamumuno ni Matanglawin. Ngunit wala ritong nabanggit tungkol sa pangyayari sa Tiani. Ang sigurado lamang ay umalis si Padre Camora bilang kura, paroko rito at pansamantalang tumuloy sa Maynila. Naawa naman si Benzaib sa praile. Nakakakilabot ang paglusob ng mga walang hiyang tulisan sa pamumuno ni Matanglawin. Manatiling nakakulong si Basilio. Basilio ay isang marangal at matalinong binata. Siya ay magtatapos na sa medisina. Nagitaan siya ng mga aklat. Subalit ito ay mga aklat ng medisina. Hindi siya kasama sa hapunan sa pansiteria. Ang hatol ko, hiniralang masusunod. Walang katarungang katapatan at kapayapaan sa bayan na ito. Ika-32 kabanata, ang resulta ng mga paskil. Dahil sa mga pangyayari, maraming magulang ang nag-utos sa kanilang anak na iwan na ang pag-aaral at maging magsasaka na lamang. Marami rin ang hindi pinayagang kumuha ng pagsusulit at mangilan-ngilan lamang sa mga miyembro ng samahan ng mga mag-aaral ang nakapagtapos sa kanilang kurso. Maging sina Pekson, Tadeo at Juanito Pilaes ay hindi na pinayagan pang magpatuloy sa pag-aaral. Nangatakot na maipabitay ang kanilang mga anak na mag-aaral. Si Juanito Pilaes ay hindi natuwa dahil ayaw niyang tumulong sa kanyang ama sa kanilang tindahan. At si Macaraeg naman ay umiiwas at pumunta na lamang sa Europa. Si Isagani ay nakapasa sa tulong ng kanyang private kaibigan. Si Basilio lamang ang naiwan sa bilang. Naipabalita naman ang ikakasal na sina Juanito Pilaes at Paulita Gomez, sapagkat ang pag-ibig ni Paulita kay Isagani ay naglaho. Ang pagtuluhan sa paskil ang dahilan at ang pagkabilanggo ni Isagani. At lumipas rin ang panahon, nagsisi rin si Paulita sa kanyang pagpili kay Juanito. Ipabalita rin na magsasabay ang mga mag-aalahas na si Simon sa araw ng kasal kaya't madami doong mga donya at don na dadalo sa kasal. Ika-33 kabanata, ang huling matuwid. Dumating din ang araw na pinakahihintay ni Simon. Hindi siya bumaba ng bahay ng umagang yon. Naghahanda na siya para sa pag-alis nila ni Kapitan General. Maraming nagsasabi na kaya sasama ito sa Kapitan General sa pagbalik sa Espanya ay sapagkat ayaw nitong masamsam ng susunod na mamamahala ang kanyang salapi sa pagtatapos ng panunungkulan ng kakaibigang general. Hindi nagtagal, dumating na nga ang kanyang hinihintay. Awang-awa si Simon nang makita niya si Basilio. Ang binatang dati napakalinis sa katawan at may maayos na pananamit ay isa na ngayong gusgusin. Payat na payat ang binata dahil sa kanyang pagkabilanggo ng 3 buwan at kalahati. Ika-34 na kabanata, ang kasalan. Habang nasa lansangan ay iniisip ni Basilio kung saan siya magpapalipas ng oras. Ika-7 pa lamang ng gabi ay matagal pa ang labanan.
Napansin niyang ang lahat ng mga mag-aaral ay nagsisipag-uwian sa kanilang bayan dahil bakasyon na. Tanging si Isagani lamang ang naiwan at sa kasawiang palad ay nawawala pa, ayon sa balitang nalaman ni Basilio. Hindi alam ni Basilio kung saan siya pupunta matapos manggaling sa bahay ni Simon dahil wala siyang salapi. Kung kaya't napagdesisyonan niyang pumunta sa bahay ng isang kaibigan upang makituloy. Kinapan niya ang revolver at naalala ang dinamitang sasabog bago ang ika-10 ng gabi. Dahil sa iniisip ay nag-iba ang tingin niya sa mga taong nasasalubong. Sa kanyang paningin, ang mga ito ay parang mga bangkay. Lihim siyang natuwa na tila isang halimaw. Ngayong gabi ay katatakutan na siya at pangingilagan. Dahil sa hirap at api na naranasan ni Basilio, sumang-ayon siya sa marahas at madilim na paghihiganti ni Simon. Naalala ni Basilio si Isagani at napansin na ni Basilio ang paglabas ni Simon hawak ang lampara papunta sa handaan. Ika-35 kabanata sa handaan. Sa handaan dumalo ang mga donya, matataas na kawani ng pamahalaan, mga mamamahayag at pati na rin ang kapitan general at ang mga praile. Habang sila ay nagsasaya, napaisip si Basilio sa gagawin nilang plano ni Simon. Naisip niyang madami ang mamamatay, pero nang makita niya ang pagmumukha ni Padre Irene at Padre Salvi, ay muli siyang napuot at ibinigkas ang salitang masasama, silang mamatay, may kasalanan man o wala. Sa kanyang pagmamasid, biglang nawala si Simon. Lilisan na sana si Basilio subalit biglang dumating si Isagani. Tinanong niya kung bakit siya naroroon. Subalit ibinalik ni Isagani ang tanong ni Basilio. Sinabi ni Basilio na lumayo na sila sa lugar na yon. Subalit tinanggihan ito ni Isagani dahil nais niyang masilayan ng huling pagkakataon si Paulita. Kaya't wala nang nagawa si Basilio kundi ipagtapat sa kanyang kaibigan ang tungkol sa lampara. Lumalamlam na ang ilaw ng lampara nang mapansin ito ni Padre Irene. Tangkang pipihitin ito ng praile nung may biglang sumunggab sa lampara at inihagis ito sa ilog. Dahil sa pangyayaring yon, ay nagkagulo at nagsigawan ang mga tao sa loob ng bahay. Inakala ng lahat na may papasok na magnanakaw. Napansin na lamang nila ang aninong sumunggab sa lampara ay tumalon din sa ilog. Ika-36 na kabanata, ang kagupitan ni Benzaib. Nang magkagulo sa handaan, nagmadaling umuwi si Benzaib upang ibalita ang nangyari. Ayon sa kanyang artikulo, naging bayani ang Kapitan General, Padre Irene, Don Custodio at Padre Salvi sa pangyayari sa handaan. Ngunit kaumagahan, nagulat na lamang siya nang ibalik ang kopya ng kanyang isinulat at ipag-utos ng Kapitan General na huwag ilathala ang kanyang isinulat. Kaya't labis ang naging kalungkutan ni Benzaib. Kumalat ang balita ng mga magnanakaw at mga tulisang nahuli dahil sa kanilang pinuno ay nagtraidor sa kanila. Inilarawan ng mga tulisan na ang kanilang pinuno ay may mukhang Kastila. Ngunit sa kanilang paglalarawan, tumalakay na si Simon at si Crisostomo Ibarra ay isa. Unti-unting kumakalat ang balita at ang panukala upang mahuli si Simon ay ginawa na. Ika-37 kabanata, ang kababalaghan. Pinag-usapan ang pangyayari sa handaan. Unti-unting nabubunyag ang plano ni Simon. Nabanggit nila ang pagnanakaw ng isang tao sa regalong lampara ni Simon. Si
Isagani ang nakakaalam ng buong pangyayari na ang aninong tumalon sa ilog kasama ng lampara ay ang kanyang matalik na kaibigan. Matapos yon, nagpaalam na si Isagani. Maninirahan na lamang ang binata sa amahin sa lalawigan. Magsisilbing gabay nito ang kanyang katandaan. Ika-38 kabanata, ang pagkabigo. Ang pamahalaan ay nanghuhuli ng mga taong pinanghihinalaan at kanila itong pinapahirapan. At sila ay binabantayan ng mga gwardiya sibil. Isa si Carolino sa mga gwardiya sibil na nagpapanggap. Siya ay anak ng Gabesang Tales at kapatid ni Juli. Ang kanyang totoong pangalan ay Tano. Siya ay nakikipagtalo sa isang gwardiya dahil sa malupit na pagtrato sa mga Indio. Habang sila ay naglalakbay sa gubat, may mga tulisan ang lumusob sa kanila at kanila itong pinaputukan. Sila'y nagtakbuhan sa kagubatan, sila ay nakapatumba ng mga tulisan. Isa na rito si Tandang Selo, ang lolo ni Tano. Ika-39 na kabanata, ang katapusan. Malungkot na nakatanaw sa labas si Padre Florentino mula sa bintana ng kanyang lumang bahay sa may tabi ng dagat. Kaaalis pa lamang ng kaibigang si Don Tiburcio na pinagtataguan ang asawang si Doña Victorina. Noong umagang yon ay nakatanggap ng liham si Padre Florentino mula sa isang tenyente ng Guardia Civil. Siniguro ng pari na si Simon na ang tinutukoy ng telegrama. Dumating si Simon sa tahanan ng pari na dugo-duguan at sugatan, kaya't hindi na siya siniyasat ng pari. Hindi pa nababalitaan ni Padre Florentino ang naganap na kaguluhan sa Maynila noon. Samantala, inalimutan na ni Padre Florentino ang kanyang hinanakit sa mag-aalahas. Iyon ay noon ang pari ay nakiusap sa mag-aalahas na patagalin ng huli ang pag-aayos sa kasal ni Paulita upang matulungan si Isagani. Ngunit, mas lalo pang minadali ni Simon ang kasal ng dalaga na nagdulot ng pag-iwas ni Isagani sa kanila. Habang nag-iisip ang pari ay nilapitan siya ng isang ahila at pinagsuhang nahanap siya ng mag-aalahas. Inamin sa kanya ni Simon na umiinom siya ng lason. Gayunpaman, tinanong niya ang pari kung totoong may Diyos. Mabilis na naghanap ng panlunas ang pari para sa lason. Ngunit sinabi ni Simon na wala ng lunas at namamatay siyang kinikimkim ang natatagong lihim. Nagpakilala si Simon na siya si Crisostomo Ibarra. Sinabi niyang siya ay nagbalik upang pakasalan ang kanyang kasintahan. Nagulat ang pari sa pagtatapat na ginawa ng mag-aalahas. Humingi ng payo si Simon kay Padre Florentino. Padre, nalalapit na ang aking wakas. Mapapatawad ba ako ng Diyos? Ang Diyos ay mapagpatawad at makatarungan. Napag-isip-isip din ng pari na hindi masisisi si Simon kung bakit kayo na lamang ang kanyang pagkamuhi at kung bakit niya nagawa ang marahas na desisyon sa kanyang buhay. Awang-awa ang pari sa mag-aalahas. Ilang sandali pa at nararamdaman na ni Padre Florentino na wala ng buhay sa Simon. Ito ay matapos na pisilin ng mag-aalahas ang kanyang Simon! Maya-maya lamang ay kinuha na ni Padre Florentino ang kahon ng mga alahas ni Simon at pumanaob ng bahay. Dinala niya ang kahon sa may banging sa tabi ng dagat. Inihulog ng pari ang kahon sa tubig at ilang sandali pa ay nilamon na ito ng alindungay ng mga alon.